maginhawa at lumaki yung mga punlang pechay, lumaki yung dahon, so kinakailangan nila ng sunlight. So tinanggalan namin ng shade kasi wala namang ulan. Wala yung ulan ngayon. So ito na ngayon yung ito na ngayon siya. Siguro mga 2 weeks nito pwede na siya i-transfer sa taniman. Pahinugo pa. Hello, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. For today's vlog, for today's video is ipapakita ko sa inyo yung mga punlang pechay namin. And then, siyempre is meron ding mga failure at meron ding mga success na pag trial and error kasi namin to, mga ka-agri. So, para maging open tayo sa lahat, ipapakita natin yung mga punlang pechay at yung mga pechay na nalagay na namin sa tray, mga ka-agri. So ito yung pinunlang pechay namin, mga ka-agri. So yan, pero sa tingin ko is hindi na to magagamit namin dahil meron na kaming napunlang nasa 70 to 60 tray. Ang isang tray is composed of 128 holes. So, parang na yon, magkasya na rin yun sa aming taniman. Pero tingnan namin kasi trial and error pa yun, mga ka-agri. So, ito na yun, mga ka-agri, yung punlang pechay natin, mga ka-agri. Yan, naka-close net to kasi nga para hindi mapasukan yung mga manok at mga palaka, frog. So to, experimental to kung effective ba, dahil nga is ngayon lang tayo nakatry kasi yung ginawa natin is nag-direct punla tayo sa lupa and then transplant. So ngayon is direkta tayo sa tray punla, ganun lipat namin, tapos nilagyan namin ng shade yun, kapal. Pero para maginhawa yung maginhawa at lumaki yung mga punlang pechay, lumaki yung dahon, so kinakailangan nila ng sunlight. So tinanggalan namin ng shade kasi wala namang ulan. Wala yung ulan ngayon. So ito na ngayon yung ito na ngayon siya. Siguro mga 2 weeks nito pwede na siya transfer sa taniman. And then meron pa tayong natirang talong, mga ka-agri. Yun, nasa ilang tray pa ba yun? 8. Then meron pa ding 8 doon. So itatanim din natin yan, mga ka-agri, mga ka-farmers. So yun na nga, mga ka-agri. Yun yung natin, yung focus natin ngayon is pechay and then talong. So ito nga is papakita ko lang sa inyo, overview lang yung mga ka-agri. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga trabaho namin dito. So mag-harvest tayo. So ito yung ito rin yung kalabaw na ginagamit natin traktora, mga ka-agri. 7 horsepower. So yun lang. So yun. Meron mga punlang talong, tatanim pa natin to. Meron tayong pinapalinis doon sa bukid. Yung asong pangit namin. Shout out sa'yo. Tapos ngayon is mag-harvest tayo ng guajava. Yeah. Ito, guajava, mga ka-agri. Wow. Tamis. Ay, asawa ko, mga ka-agri. Mag-ingat ka. Ikaw rin ba? Dahil marami ng hinog na ang bayabas, so mag-harvest na tayo. Sayang kasi
malulutong na. And then, para mapakinabangan, kuhain na natin. Ito, kaya ito. Sarap yan. Mataas sa vitamin C kasi itong bayabas. Kaya, harvestin na. Sayang. Na, tara daw. Ay, hinog. Ayos, anak ko kanarang pahinog na. Buhiin na na. Karira da. Yun. Yung iba mga ka-agri, mga ka-farmers, hindi natin kuhain. Kasi yung malutong na bayabas. So, akit pa ba tayo dito? Bawgara na. Parang mahirapan ako sa kalisod. Akitin natin na. Ugoy. Wala taka. Mahirapan ako sa kalisod. Taka tutos tumoy. Oh. Karinas tumoy dungkoy. Kana ang nasi mo. Oh. Kana. To kana. So, ito. Mga farmers. Side hustle. Buhay probinsya. Kain bayabas. Sarap. Tama man. Mana? Na. Ayun na, if anang kuan, pahinuga pa. Agoy. So, yun. Dagan ba utang na harvest? Tingin nga, patingin. So, yun na nga mga ka-agri, mga ka-farmers. So, meron na kaming pagkain bayabas. Libre pa at presko. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-farmers. Antabayan nyo na lang yung next vlog natin, kabahin sa pichay. Tungkol sa pichay mga ka-agri. So, yun. Happy farming.